Salamat po sa umagang ito. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga mother. Yan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At syempre, last time, nung ako yung nagpipreach, may pinahanap ako sa inyong character sa Bible, sa Old Testament time, na sino may taning na yung buhay, no? Pero ay binigyan pa ng another 15 years ni Lord. Sino yun? Yun. Kaya nandito po tayo. May, ang ano ko, ang marami nakasagok. Kaya ang sabi ko siya, mayroon tayong chocolate. Dahil taga-Antipolo tayo, Cloud9 tayo. Ayan. Yan, yung taga-Cloud9. Yan, sa inyo. Lahat po yan, kuha po kayo. Kuha po yan, sa inyo po yan. Habang nagpipreach tayo, para hindi kayo makatulog, pure of sugar kayo. Yan. Ayan, thank you, Lord. Yan. Yan po yung munting ating para magkaroon tayo ng mga Bible trivia man lang, no? At hindi lang natin ginugoogle, talagang alam natin kung sino yun, no? Si Google Drive. Ay, si Google. Alright, yan. Happy Mother's Day po tayo sa ating especially sa mga mother. Yan. Pagpasensya nyo na ang nakayanan ng inyong pastor. Next time, KitKat. Pero, so lang yun lang muna ang budget ko, Cloud9. Kaya taga-Antipolo naman tayo. Nasa Cloud9 tayo. Ayan, okay. Alright. Bago po tayo mag-share ng word, tayo po manalangin. Hallelujah, Lord. We honor you, God, in this place. We lift your name on high. Welcome your presence, Holy Spirit. Feel free to move. Minister to each one of us, Lord. Holy Spirit, come. We welcome you, O God. Hallelujah. Give us understanding of your word as I share your word, O God. Let your will be done. Abba, more of your love in this place, and more of you, Jesus, as our Lord and Savior. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Happy Mother's Day. Kaya po ang ating topic ngayon ay Mother's Day. About Mother's Day. Imperfect moms with a perfect God. Yan. Ang utos po ng Panginoon, no? Alam na natin ito at pinapaalala lang natin, especially sa mga anak. Sabi doon, isa sa mga utos ni Lord, honor your father and your mother so that you will be successful into the land that I will give to you. Sa iba naman, long life ang ginamit, no? Gusto niyo bang umaba ang buhay ninyo? Tanay mo katabi mo, gusto niyo bang umaba ang buhay mo? Gusto mo bang maging successful sa buhay mo? Yan. Sunod ka sa utos ni Lord. Honor your father and mother, no? Paano ba natin ino-honor ang ating mother? Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, kapag araw ng birthday ng nanay ko, ng May 29, laging nandun ako. No? Pupunta ako doon para i-celebrate. Minsan, iyan ako siya, iti-treat. Papakainin ko siya sa, ano ba yon yung sa Chinese? Yan yung restaurant na pinupunta natin, minsan. Ha? Manhan. Oo, yan, Manhan. Yan, pumunta ako doon, papakainin siya. Kasi, pinatesting ko sa kanya yung chicken feet. Sinong gusto yun ng chicken feet? Gusto yun ng chicken feet? Sarap doon. Basta, yan, chicken feet. Nahiligan niya yung chicken feet. Yan. And then, ayan, every time na may birthday, minsan doon ko dinadala. Minsan, yung gustong-gusto niyang puntahan, Kenny Rogers. Yan. Sige, punta pa tayo sa Kenny Rogers. Kain kami, ganyan. Nung siya'y nabubuhay pa ang nanay ko. Every tuwing may occasion, Pasko, bagong taon, lagi nandun ako, hindi pwedeng hindi. No? At kapag may mga ganito, Mother's Day, lagi may dala akong kahit man lang isang rose. No? Kahit di ako makapagbigay sa girlfriend, sa boyfriend, yung mother mabigyan din kahit pa paano. Ayun, bakit ko sinasabi? Kasi po, yan ang isang paraan to honor our mother.
pasalamatan natin sila bilang ating nanay. Even though hindi po siya yung aking biological mother, siya yung tumayo bilang aking biological mother. Dahil yung tunay kong nanay, si Nanay Prima, ay namatay na din. 13 years old ako noon nung siya'y namatay. Pero bata pa lang, ihinabili na ako ng tatay ko bago namatay naman yung tatay ko, si Tatay Bio, sa kapatid niyang si Francis, si Daddy Francis na siyang naging biological father ko naman, no? Nung siya'y nawala na, at yung Nanay Prima ko naman, ang naging biological mother ko si Lelita, no? Yung mami, yung namatay nito lang ng mga nakarang mga taon. Kapag Mother's Day, lalo na, ayan, meron akong laging ginagawang something na regalo. Minsan bibilang ko siyang duster, minsan bibilang ko ng, uso pa ba yung duster? Yan. Binibilang ko minsan ng ng bag, shoes, minsan ganun. Pero minsan di nila na-appreciate, kaya wag na, pagkain na lang eh. Papakainin ko na lang sila at papasyal ko siya minsan sa Ever Commonwealth, minsan sa SM Fairview, yan, siya malakas-lakas pa. Lagi kaming namamasyal. No? Yan ang paraan din natin to honor our mother. At para maging successful tayo at humaba ang buhay natin. No? Wag po natin gagayahin yung sa mga kasalukuyang henerasyon ngayon, nagka-cut off sila sa parents nila. Kita nyo yan, naririnig nyo yung anong yan. Kinakat nila yung ugnayan nila sa mother, sa father. Especially sa mother. No? Gusto nila independent, gusto nila solo na lang sila sa buhay nila. No? Ayaw na nila na makukorek, ganyan. Kasi nga, kumbaga parang, may ganun silang kaisipan na magkakat sila ng relationship sa mother. Pero ako isang pinsan noon, nung araw, ka-generation ko, ka-generation X. Isang taon lang ang namin, pagitan. Nag-nurse siya sa Amerika. No? Kaya ako pinag-nurse noon para maging kagaya din siya, maging nurse din, mapunta sa Amerika. Aso lang sad to say, for 10 years, nag-cut siya ng relationship sa nanay niya. No? Dahil, yun nga, syempre pag breadwinner ba, ganun. Hinihinga ng tulong kasi may mga kapatid pang kailangan pag-aralin. Pero nag-cut siya ng relationship for 10 years. No, siguro napagod na sa kakabigay, siguro hindi ko rin alam. Basta yun. No? Buti na lang yung mga kapatid niyang dalawa, nagsikap na lang sa pag-aaral. Pareho silang, yung isa nurse, yung isa naging seaman. At kasi lang yung hindi maganda na ako hindi ko gusto yung ganun eh, no? Nag-cut siya ng relationship. Kasi lang nung nagkaroon na siya ng ugnayan, wala na, patay na yung kanyang nanay. Sad to say. Wag po natin gagawin yun. Okay? No? Kahit nasabihin na natin successful ka, may bahay ka, may kotse ka, successful ka sa career mo, alalanin mo, meron kang magulang. Okay? Sabi mo sa katabi mo, meron kang magulang, may mama ka, may mami ka. No? No, dalawa pa daw yan. Oh. Okay? Imperfect mom with a perfect God, rather. No? Tatlong story sa Bible ng mga kababaihan na nanay ang ating pag-usapan. No? Number 1, yan. Alam ko kilala niyo yan. Kilala niyo siguro yan. Si Hannah. No? Ang tawag ko sa kanya ay intercessor mom. Siya ay isang babae na naghahangad noon pwede niyo makita yan sa Book of Samuel, yung story yan. Naghahangad siya ng isang anak, magkaroon siya ng anak. Ang tagal-tagal niya ng panahon na wala siyang anak. At ang ginawa niya, siya ay nanalangin, pumunta siya sa templo, kung saan doon siya nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, gusto ko magkaroon ng anak, bigyan niyo po ako ng anak.
no, maghapon, magdamag siyang nandun na dinudulog niya sa Panginoon na tutuginin siya ni God ng kanyang panalangin at magkaroon nga siya ng anak. At ang sabi niya, isa sa matututunan natin dito kay Hannah, yun nga, being a warrior, or rather intercessor, ma'am, isa yun sa katangian ng isang nanay na nananalangin para sa kanyang mga anak. No? At yun ang dinidesire nung ni Hannah na magkaroon siya ng anak at nagpipray siya sa Panginoon. At dumating ang panahon, no, ay tinugon ng Panginoon ng kanyang panalangin at nagkaroon siya ng anak. At yun ay sining anak niya? Si Samuel, no? Dahil ang sabi niya sa Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, Panginoon, ibibigay ko siya sa iyo. Iaalay ko siya sa iyo dito sa templo. At siya maglilingkod sa iyo. At yun naging ganap nga. Naging propeta siya ng Diyos, no? Si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, isa siya sa mga nag-anoint kay King David, no? During his time. At naging siya, hari ng Israel, si King David, through the anointing of Prophet Samuel. Isa sa matutunan natin dito, no? Isang katangian ng pagiging nanay ni Hannah ay yung ialay niya yung kanyang anak sa Panginoon. Bibihira na yung ganun sa kapanahonan po natin na may nanay na pag nanganak, yan lang, kung anong gustong karir, kunin, okay, let's go, kunin. Kung anong karir ang gusto nyo, sige. Pero bibihira na ako makarinig na ito, Panginoon, tong anak kong ito, iaalay ko sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ito, anak kong ito, na maglingkod sa iyo. Wala ako nang gano'n naririnig ng gano'n sa kapanahunan natin. I hope and pray sa mga nanay ng bagong henerasyon ngayon, sana yung mga nagiging anak ninyo, once na we dedicate your sons or your daughters kay Lord, sana, no, may desire ka na, Lord, itong anak ko, magiging, maglilingkod sa inyo, magiging pastor. Kasi lang nga minsan, no, ayaw nila, no, kasi nga, ang buhay pastor ay napakahirap daw. Walang pera dyan. Sabi nga ng tatay ko nung nagpastor ako, walang pera dyan. Sabi ganun. Opportunities ko sana puntang abroad, doon ako magtatrabaho, pero tumugon ako doon sa pagkatawag ng Panginoon. At the age of 20. Actually, 20 years old ko narinig yung calling at nag-respond ako magpastor. Pero ito si Hannah, as an intercessor ma'am, binigay niya yung kanyang anak sa Panginoon at maglingkod. At yun naman ang naging ganap, no? At yun nga si Prophet Samuel. In-offer niya ang kanyang anak sa Panginoon. I hope and pray, no? Sana, pag nagkaroon kayo ng mga anak, kung ano yung dinidesign ng Panginoon para sa kanya, sana i-offer po ninyo. No? Huwag niyong hadlangan. Itanong nyo sa Panginoon, Lord, ano po ba yung plano mo sa anak kong ito? Ano po bang nais nyo sa anak kong ito? May story sa Bible, sa church history, no? Isang revivalist na naging isang ganap na revivalist during his time, 17th century. Merong isang nanay, ang pangalan si Susanna Wesley. Meron siyang anak na 17. Sinong gusto magkaroon ng anak na gano'n? Madami. 17. Yan. Sinong gustong gano'n? Si Job. 17 na mga anak, no? Sa isa lang sila, sa isang lineage lang sila, ha? Hindi sila anak sa alabas, kundi sila talagang nasa isang lineage lang. No? Si Samuel Wesley at saka si Susanna Wesley ay may anak silang 17 na anak. At pang-15, yung isang naipag-pray niya na maging
pastor o maging pare during that time. At yun nga si John Wesley, ang tawag po doon, si John Wesley. Isa sa mga founder ng Methodism during his time. Nagsimula din siya bilang kabataan, no? Holy Club ang kanyang tinatag ng mga kabataan during that his time, no? Sa Harvard. At nag-respond siya sa call. Bakit? Kasi merong isang nanay na nag-pray para sa bawat isang anak niya pinagpe-pray niya tuwing gabi. Tapos babasahan niya ng story sa Bible. Pero ang nag-respond doon sa 17 na anak niya ay pang 15. Si John Wesley. At yun nga, yun yung nasundan kong revivalist during the time na nag-respond ako magpastor. Pero hindi rin naman maganda. Naging buhay, mahirap, naging battered husband siya si John Wesley. Kaya kasama niya na lang yung kabayo niya sa paglalakbay sa Scotland, Ireland, saka sa England. Nag-share ng word. Hindi man siya nagkaanak, pero dahil sa pananalangin ng kanyang nanay na si Susana at idinedicate yung kanyang anak na si John Wesley, maraming nakakilala sa Panginoon through that person na si John Wesley. Kagaya din ni Hannah, no? Nung inyalay niya si Samuel sa Panginoon, naging propeta siya ng Panginoon, no? Narinig din ni Prophet Samuel ang tinig ni Lord na tinawag siya maging propeta. Kahit hindi pa niya pamilyar yung tinig ni God, pero during his time, na bata pa siya, tinawag na siya para maging propeta at i-anoint yung hari ng Israel na si King David. Yan. I hope and pray, no? Sa mga nanay, sa oras na ito, be an intercessor, ma'am. No? Pag-pray niyo po yung mga anak ninyo, mga kaapu-apuhan ninyo, no? Para sa susunod na henerasyon. Baka dun sa mga susunod na henerasyon, merong mag-respond na maglingkod sa Panginoon, magpastor, mag-evangelist, missionary, ayan, no? No, kagaya po yung pupuntahan po namin ni Pastor Aileen, no? Pupunta po ako sa Limitless, Pampanga. Bibisitahin natin yung island doon, kung saan nandun nagsisimula ng gawain si Pastor Aileen. No? Mag-stay po ako doon hanggang Thursday. No? Sana samahan niyo ko. Magta-travel kami by land and by sea. Okay? Yan. Yan. Second, na mother, I see Deborah. Yan. A warrior mom. No? Si Hannah, ang asawa niya si Elkanah, perfect sila. Kumbaga, buok silang pamilya. May anak, may asawa, may anak. While si Deborah, tinatawag siyang Mother of Israel. Pero sa pagbabasa ko ng Bible, wala siyang recorded na anak. Pero meron siyang asawa na si Lapidot. No? Pero, pansinin mo, wala siyang anak, pastor. Pero bakit tinawag siyang Mother of Israel? Kasi during her time, ito yung sa Book of Judges, walang leader na lalaki na gustong tumayo during that time. Pero merong isang babae, kagaya ni Deborah, na tumayo para mag-lead sa Israel. No, at gustong-gusto ko dito yung storyan niya, yung kasama niyang sundalo, yung pinaka-general niya, si Barak. Na inutusan siya ni Deborah pumunta sa laban. Pero sabi ni Barak, kung hindi ka pupunta, hindi ako pupunta. Pero kung pupunta ka, pupunta ako, sabi ni Barak. Sabi, kakaiba yun. Kakaiba yung babaeng yun. No? Kaya dito sa church natin, we allow the leader na isang babae din. No? Hindi tayo ang paniniwala ng ibang born again, ang may karapatan lang tumayo sa pulpit, lalaki lang. No?
ang babae ay tagapakinig lamang. No? Hindi po. Sa atin, we allow. Kasi during the time nito, walang lalaki, may isang babaeng tumayo para mag-lead sa Israel. At yun nga si Deborah. Kaya we allow pastors na babae, no? Na mag-pastor. No? Kagaya ni Deborah. Pansinin nyo, kahit wala siyang anak, tinawag pa rin siyang Mother of Israel. Kasi hindi lang siya warrior. Actually, hindi naman siya talaga warrior, pero naging warrior siya dahil siya nga ay nag-lead ng Israel. Isa siyang preacher, isa siyang prophetess, isa siyang leader. No? At syempre, warrior din as a mom. And also a judge, syempre. Kasi nga, nasa book of Judges siya. No? Kung babasahin mo yung story niya, ito yung gustong-gusto kong, kung tatanungin niyo, sino ba ang babae sa Bible ang gustong-gusto mo, pastor? Ito si Deborah. No? Gustong-gusto ko yan na, kumbaga kasi para sa akin, ang babae talaga equally created ni God yan. Pantay lang dapat din. Pero syempre, binigyan ng authority ni God, mag-lead ang lalaki sa pamilya. Pero kung maaari, ano din yan, parehas lang din. Equal. Walang mataas, walang mababa. Kaya during this time, si Deborah na babae na during the time, yung kultura nila, bawal ang babae. Pero walang tumayo na lalaki. Kaya tumayo ito si Deborah. No? Na nakilala siya bilang Mother of Israel. Minsan, kagaya dito, example ko, sa church, wala man akong anak na biological, wala akong anak eh. No? Pero nag-aasam ako kasi may miracle na naganap, di ba? Alam niyo naman yung miracle na yun. Nagkaroon ng ovaries, nagkaroon ng, ano pa isa? Ano pa yung isa? Ano pa yung isa? Uterus. Kasi hiningi ko kay Lord yun eh. Sabi ko kahit isa lang Lord eh. Sa una, lumabas, ovary. Uy, Lord, pwede ba kumpletahin nyo na? Nag-pray uli ako. Maya-maya, may miracle na naman. No? May uterus na lumabas. No? Kaya wala imposible kay Lord. Naalala ko na naman si Sarah eh. No? Matanda na, pero nagkaanak pa ng isa, di ba? Alam niyo ba yung sinasabi ko? May story dyan no? Sa Bible, si Sarah, anak ni Abraham. No? Matanda na, pero nagkaanak pa. Sino yung anak ni Sarah? Ay, kailangan bigyan na naman ng tsokolate ito. Ayan, si Isaac. No? Yan, balik tayo sa mga history nga ng Bible. Magano tayo? Yan. Taasan natin ang level ng tsokolate. Yan. No, yan po, no? Kahit na walang anak itong si Deborah, naging spiritual mother ng Israel. No? Tinuring siyang nanay. No? Parang ako, kahit wala akong biological son, pero tinatawag din ako spiritual father ng Limitless God Church, senior pastor. No? Yan nga sabi ng madalas na nagpipray sa akin noon. Sabi nila kahit wala ka naman anak pa, pastor, marami ka mga anak. No? Ito kayo po, yan. No? Mga nasa UK, nasa Fiji, sino pa ba nasa ibang bansa? Si Pastor Jerly, nasa Zamboanga, Pastor Aileen, Pampanga, no? Napakalaga din na mayroong spiritual mom, no? Or warrior mom. Na kahit anong laban sa buhay, tuloy-tuloy lang labang. Hindi gumigive up. Ganyan ang mga nanay na alam ko, no? Hindi takot ipaglaban kung ano man yung kayang ipaglaban, no? Pag may umapi sa anak, kahit yung buhay, kaya niyang ibigay. No? Naalala ko yung nanay ko noon, bata pa lang ako, may bumato sa akin eh. Tumama yung bumanda yung bato doon sa may bangketa. Pak! Pug! Sapul dito. Tapos nung malaman ng nanay ko, lumabas siya. Tapos, hinahamon niya kung sino yun. No? Tapang yung nanay ko, lit lang yun eh. Yan lang oh. Pero yung warrior din yun. Kung ba ayaw niya yung nakikitang inaapi ako. Ganyan. Kahit di ko siya ganap na biological man. Pero, para ko rin siyang
Parang si Deborah din, no? Wala man siyang anak, pero ako yung naging spiritual ano niya, no? Anak. No? Kayang-kaya niyang ibigay yung buhay niya. Ano, galit na galit siya, no? Sino gumawa na sa anak ko? Kapatayin na tayo dito. Sabi ko, ganun. Tapang. Lit eh. Pero ganun ito, no? Si Deborah ganun din. Sabi niya doon sa sundalo, punta ka sa laban, pero pumunta ako, pero kasama ka. O sige. Hindi siya takot lumaban. No? Alam ko yung mga nanay, hindi takot lumaban sa mga pinagdadaanan laban sa buhay. Di ba? Yan po si Deborah. No? Kahit si Pastor Ella, kagaya nandito, wala yung mga anak niya. No? Nasa Kaintay, isa nasa Amerika. Pero kayo, you consider her as a mother, di ba? No, Mama Ella ang tawag niyo nga sa kanya. Pero hindi po tayo sa church na ito na nangongontrol. Okay? Hindi po tayo nangongontrol ng mga... yung iba kasi, they abuse this authority sa ibang church. Pag sinabing spiritual father, nangingilam na si spiritual father sa kukunin niyang kurso, magiging love life niya. Hindi po tayo ganun dito. No? Meron kayong freedom to choose. No? Hindi ko pwedeng idikta yan. Kahit na spiritual father ako ng church na ito o si Pastor Ella, you have a freedom to choice. No? Kahit nga love life niyo eh. Hindi kami mangingialam. Hindi namin alamin kung magkano yung sweldo ninyo. Yung iba, inaalam yung sweldo eh. May kakilala akong ganyan eh. Oh. Ayan oh. Oh. Natatawa si ano. Oh. Hindi ko nga alam kung mga sweldo nyo eh. No? Kung magkano eh. Conviction nyo na yan kay Lord kung magbibigay talaga kayo ng tithes o hindi eh. No? Hindi kagaya nito, ay alam ko ano. Yung iba, alamin talaga kung ano yung sahod mo eh. Para pagdating na Sunday, ay hindi ka naglagay ha. Pupuntahan ka sa bahay. Hindi po tayo ganun, no? Dito pumapasok yung witchcraft. Hindi tayo ganun po itong church na ito. We have a freedom, no? Conviction nyo yan. Kayo ni Lord ang may agreement niyan kung magbibigay kayo o hindi. Kung ano yung course na kukunin nyo, magpapastor ba kayo o hindi. Hindi ko didikta, oy, magpastor ka, Vince. Ay, ganun. Hindi po. Si Vince ang magdi-decide nun. No? Mga ganun. Hindi ganun. Hindi ko pinipilit. No? Inopen niya. One time, may vision eh. May vision siyang, di ba? Yung pinapractice natin dito yung journaling ng vision. No? Tapos sabi niya, ito. Oh. Pero darating yung time. No? Hindi yan pinipilit. No? Pastor Ryan, hindi pinilit. No? Umalis pero bumalik. Kasi nga may calling eh. Di ba? Hindi pinilit si Pastor Aileen. Hindi pinilit si Pastor Jarly. No? Hindi pinilit. Kasi nga, may choice. No, freedom of choice tayo. Hindi po tayo, yung church na tinatawag na churchcraft. No? Malaya po tayo. So sa mga nanay, nakagaya ni Deborah, kahit wala ka man nanay, wala ka man anak, may mga spiritual sons and daughters ka, o may mga apo ka na pwede mong gabayan. Gaya din ni Deborah. Pangatlo, ito na si Hagar. As a single mom. Single mom ito si Hagar. Asawa siya ni Abraham. Pero ang tunay niyang asawa ni Abraham, si Sarah. During that time, hindi pa kasi yan binibigay yung law. No, yung book of law, yung Torah during that time, yung commandment ni Lord. Kaya nangyayari pa yan yung kapanahunan ni Abraham, yung pwede mag-asawa. Hindi nagkakaanak kasi si Sarah, hindi pa nagkakaanak. At may prophecy na nirelease si God kay Abraham, magiging ama siya. No? Wala naman siyang anak. Kaya during the time, nung marinig ni Sarah ito, meron akong alipin, si Hagar, sabi ni Sarah. Sipingan mo ito, Abraham, upang magsimula sa inyo yung lahi.
na prinapesay ni God. Pero hindi manggagaling kay Hagar, kundi nanggaling dapat ito kay Sarah. Kaya nagkaroon ng Ismael. Sa anak, doon ang nanay niya si Hagar. Isang servant ito, isa siyang katulong at nung hindi pa nagkakaanak si Sarah, yan ang laging kasakasama ni Abraham, si Hagar. Pero dahil may prophetic word na nirelease kay Sarah, kahit pinagtawanan ito ni Sarah, dahil matanda na siya, sabi, magkakaanak ka. Di ba natawa pa nga? Laping Sarah nga ang tawag sa kanya. Kasi natawa siya nung marinig niya yun, sinabi ni God sa kanya. Pero nagkaanak pa rin siya. At yun na nga, sino yung anak? Sino yun? Sino yung anak ni Sarah? Sa Isaac. Okay? Dahil nagkaanak na si Abraham kay Sarah, nilet go niya na si Hagar. O, binigyan niya na ng pagkain o yaman. O sige, lumarga na kayo mag-ina. No? Umalis si Hagar kasama yung kanyang anak, si Ismael. Ang ginawa, kung babasahin niyo yung story niya, iniwan ni Hagar. No, ayan, yung nandiyan po yung story niya. Iniwan niya si Hagar, si Ismael sa gitna ng disyerto. At hinihintay niya na lang mamatay kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Single mom kasi siya eh. No? Hindi niya alam paano mabubuhay, wala magpo-provide, no? Pero biglang nangusap ang Panginoon sa kanya through the angel ng Panginoon. Kunin mo 'yan. No, kunin mo 'yang anak mong 'yan si Ismael at gagawin kong isa pa rin siyang malaking bansa. At sino yung bansang yan sa kapanahonan natin? Yung mga Arab people. Mga Arab, no? Sila pinakamayamang bansa dahil sa langis, no? Yung mga nagbibigay nga ng milyon-milyong halaga kay ngayon, kay yung sikat na tennis player natin, si Alex Eliala, no? Si Alex Eliala, no? Yan. May nagbibigay sa kanya ng mga ganong halaga. Si Hagar, no? Siya ay tinuturing na parang kumbaga, kabit ba? Parang gano'n. With consent. With consent, no? Parang si Solomon, no? 1,000 yung kanyang mga asawa, pero with consent. No? Hindi siya considered parang adultery. Kasi adultery, doing in secret yun eh. Pero, dahil nga wala pang batas noon dito na binibigay ang Diyos, kaya na-allow yung ganitong bagay. Pero sa kabila noon, hindi pinabayaan ni God si Hagar. Dahil sinabi niya, kunin mo yung anak mong yan at gagawin kong isang malaking bansa. Si Ismael. Kahit bunga ng pagkakamali. No, sa mga single mom po dito na nagkaroon ng mga unwanted pregnancy na tinatawag, nagkaanak ka, hindi po yan malas. Walang malas sa atin. Blessing yan ng Panginoon, yung anak. Dahil pag walang anak, during the Old Testament time, may curse, no? Under curse, pag ang isang babae hindi nagkaanak, under curse ang sinasabi nila sa Bible. No? Pero, ano man yung nasa sinapupunan natin yan ng mga baby sa mga babae, ito man ay bunga ng pagkakamali o pagiging single mom, blessing pa rin yan. Meron akong isang kaibigan noon, yung kapatid niya ay dalaga. Galing sa Ever Commonwealth, dahil sales lady, ganyan. Sa lugar ng Commonwealth, sa mga lugar ng Litex, ganyan. Medyo delikado yung lugar na doon eh. Papasok siya sa loob ng iskinita, doon sa lugar nila. Hanggang sa hinila siya papaloob. May humila sa kanyang lalaki, papaloob doon sa iskinita. Nirape siya. Hindi niya alam kung sino. Tapos nagbunga. Hindi niya inisip na patayin, magpa-abort.
tinanggap niya pa rin yung kung ano yung, kung sino yun, yung sanggol na yun sa kanya, yung sinapupunan. Kahit hindi niya nakilala, hindi niya kaano-ano o kilala yung taong gumawa sa kanya ng ganun. Tinanggap niya, isinilang niya, pinag-aral niya, ngayon, maayos sila. Kahit na siya ay, yung bunga ng kaniyang pinagdadalang tao ay bunga ng rape. Kasi nga, minsan, pag may mga pangit na nangyari sa buhay natin as a single mom, no? Alam mo naman nangyayari, di po ba? Hindi na sa atin sarado yan eh. Bukas na bukas eh. Minsan, iiwan na lang sa toilet, iiwan na lang sa kangkungan, iiwan na lang sa may gate, ang pintuan, no? Yung iba nakakalungkot, sa basura na, nilalagay sa basura yung baby. Hindi po dapat, no? Kahit na yan ay bunga ng pagkakamali o naman, hindi po yan curse. Yan ay blessing pa rin sa Panginoon. At meron pa rin magandang plano ang Panginoon sa batang yan, kagaya kay Ismael, na naging anak ni Hagar. Kay Abraham, na hindi naman niya tunay na asawa. Kaya paalala po ito sa bawat isa sa atin, mga nakikinig din online, kahit yan ay kung hindi pinanagutan ang iyong anak, halimbawa ng tatay o naging kasintahan mo before, wag mong sa kanya yung galit. Minsan ganun no? Meron ako kakilala no, nakuha siya yung kanyang virginity at 14 years old. No? Tapos matanda yung kanyang asawa. Tapos syempre, hindi niya naman nasanayan na yung pagiging bata, o kabataan, hindi niya na naranasan. Ay, ganun na siya eh. Nagkaanak na siya. Bata pa lang. Kaya, nung lumabas yung unang anak niya, galit na galit siya doon sa panganay. No? Tinatawagan pa nga na orang. No? Kasi sa inis niya. Kumbaga, hindi niya kasi na-enjoy yung kanyang pagiging bata. Nabuntis siya kaagad. Kaya, kung ano-anong ginagawa niya, tinusok ng barbecue stick. Kung ano-anong mga pinagagawa doon sa anak. Pero nabuhay pa rin. At nagkaroon pa siya mga 2 pang anak. Pero galit na galit siya doon sa panganay. Pero wag ka. Yung panganay na yon ang tumataguyod sa kanila. No? Sana ganun, mahalin pa rin natin yung anak natin, kahit na minsan parang, hindi wag natin yung galit natin doon sa pagkakamali na yun sa kanya. Na, kundi dahil sa'yo, sana nakapunta pa ako sa ganito, nakapag-aral pa ako, gumanda pa buhay ko. Medyo may mga ganong eksena, di ba? Pero hindi po dapat. Laging meron pa rin magandang plano si God sa batang yan. No? Kagaya nito. No? Yeah. May magandang plano si Lord sa batang ito. Ayan. Kahit na si Hagar ay single mom, nangusap ang Lord sa kanya, gagawin kong isang malaking bansa, yan si Ismael. Sa mga mother, dito po sa Limitless God Church and even sa mga nakikinig, pag may ganito kayong sitwasyon na hindi nyo kayang maintindihan bakit nangyayari sa inyong buhay. Dito po ang church, no? Dito po kami mga pastor, willing po kami makinig sa inyong pinagdadaanan, no? Hindi po yan curse. Kung may ganyang bunga na pangyayari sa buhay nyo, yan ay pagpapala pa rin ng Panginoon sa kabila ng minsan may ibang kaparaanan yung diablo para sirain yung susunod na henerasyon eh. Pero hindi. Laging may maganda pa rin plano si Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya.